Una sa lahat, isang restaurant sa Tagaytay na pet-friendly daw, inulan ng batikos matapos umanong hindi papasukin ng isang customer na may kasamang aspin or asong Pinoy. Nagsori na ang naturang kainan at dinipensa ng kanilang patakaran. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabing inaresto si Pastor Apollo Kibuloy at hindi raw sumuko. Interior Secretary Ben-Hur Abalos may buwelta sa banat na abogado ni Kibuloy na epal daw siya. Mga kongresista pumalag sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya bratinela. Habang si Senator Amy Marcos, binanatan naman ng mga congressman na ani ay gigil patalsikin si VP Sara. Alice Go, mananatili na kulong sa Campo Crame. Mga senador, ikinagalit ang hindi pagsagot ni Go tungkol sa kanyang pagkatao at pagtakas sa bansa. Stop being evasive before this committee. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Isa sa dalawang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa, mataas ang tsansang maging bagyo. Davao City, binaha ngayong gabi. Probinsya ng Sulu, dineklara ng Korte Suprema na hindi raw bahagi ng Bangsamoro Region. At sa Showbiz Tonight, Blackpink Jennie pumirma ng solo record deal. Maglalabas ng bagong single this October. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasabing hindi raw totoo na kusang sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. Nako na daw siya ng mga pulis kaya't napilitan daw sumuko. Ang kampo naman ng pastor humiling ng house arrest o hindi kaya ay ilipat daw siya sa kustodiya ng AFP. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Balot na balot ng itim na tela, sombrero at salamin ang mukha ni Pastor Apollo Kibuloy nang iharap siya sa media kanina matapos ang mahigit 2 linggong pagtatago niya sa mga pulis. Nakasuot siya ng orange na t-shirt na pangpreso. Kasama rin ni Kibuloy ang 4 pang kapwa niya akusado na si Jacqueline Roy, Ingrid at Crescente Canada at Sylvia Simanes. Giit ng kanilang abogado, kusang sumuko ang pastor. He surrendered. Note that the police has been there for the past 15 days. Pero hindi talaga siya nakita. He did not want anymore his flock to further suffer. You know, one already died, 59 had already been hospitalized, 4 of which suffered heart attack. Pero kinontra yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang mangyari yun. Ayon sa Philippine National Police, bandang alas 8 ng umaga kahapon nang makatanggap sila ng impormasyon na handa nang lumabas ang pastor sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City. Agad daw pumosisyon ang nasa 1,000 tauhan ng Special Action Force o SAF at Special Weapons and Tactics o SWAT para palibutan ang gusaling na tukoy na pinagtataguan ng pastor. Hanggang sa humiling na raw si Kibuloy ng ilang kondisyon sa kanyang pagsuko. Una dyan ang pagsakay sa eroplano kung ibabiyahe siya sa Maynila, bagay na inaprubahan naman ni Pangulong Marcos. Isinakay ang pastor kinahapunan sa C-130 aircraft ng Armed Forces of the Philippines mula Davao papuntang Maynila. Ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Minabuti raw sundin ng PNP ang mga kondisyon ng puganteng pastor para maging mapayapa ang pag-aresto. He just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman,
mas gusto naman natin na wala nang masaktan. Alas 8:30 kagabi nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay ang eroplanong sinakyan ni Kibuloy. Agad silang ibinyahe patungong PNP Custodial Facility sa Campo Crame para sumailalim si Kibuloy sa booking procedure kung saan kinunan sila ng mugshots at fingerprints. Naniniwala si DILG Secretary Benhar Abalos na hindi malabong may mga tumulong kay Kibuloy na magtago. Wala akong tinutukoy maski sino, pero undoubtedly, meron nag-harbor dito, meron nag-obstruct dito. No? I'm sure of those things. No? So kung sino man yun, it's up to the police to investigate. Bumuelta rin si Abalos sa sinabi ng isa pang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na epal daw ang kalihim matapos inanunsyong nahuli na ang pastor. Palagay ko ito yung epal talaga. Alam mo, sinasabi ko nga sa kanya is that ang word lang naman dito ay yung tinatawag nating nahuli. Pinakita namin, naka-trap na siya, huli na siya. What's so epal about that? This is all about hard work. Isiniwalat din ni Abalos na sinampahan sila ni na PNP Chief Romel Marbil ng patong-patong na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng malicious mischief o paninira ng isang private property. Kaugnay pa rin yan sa ginawang manhunt ng mga pulis kay Kibuloy sa KOJC compound. Handa po kami dyan. Pero ang importante rito, alam namin ginagawa namin tama, naniwala kami, hindi tumigil ang pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Back to normal na ang sitwasyon sa Davao City matapos ang pagkakahuli kay Pastor Kibuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Habang nililisan ng mga pulis ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kagabi, nagbubunyi naman ang mga miyembro ng KOJC. 16 na araw ding naglagi ang mga pulis sa compound. May mga araw pa ngang nakagirian ng ilang miyembro ang mga pulis at maging ang media. At kagabi, sa pagkakaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy, pack up na ang mga pulis. Pero kahit ang mga tauhan ng Police Regional Office 11, masaya rin sa pagtatapos ng kanilang operasyon. Sa loob ng kanilang headquarters, nagsasaya rin ang mga pulis. Pull out na. Wala na, there's no more point. At yun naman ang pangako namin na pag nawala na si Pastor, wala na rin kami doon. Ang mga miyembro naman ng religious group muling nakapasok sa loob ng KOJC Cathedral at nag-alay ng dasal. Kaninang umaga, balik normal na ang sitwasyon sa paligid ng compound. Naglilinis sa buong compound ang ilang miyembro ng KOJC. Bumalik na rin sa normal ang lagay ng trapiko sa lugar matapos alisin na ang mga sasakyan ng PNP. Masaya na kami kasi wala nang gulo. Tapos? Bumalik na rin ang mga eskwela sa KOJC sa kanilang paralan. Magmahalan tayong lahat. Walang gantihan. Masaya ako dahil sumuko na si Kibuloy. Tahimik na naman ang Davao. Wala na masyadong traffic doon sa lugar. August 24 nang pasukin ng PNP ang loob ng KOJC compound para arestuhin sina Kibuloy at 4 pang kapwa akusado. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Isa po sa mga debate magmula kahapon ay ang tanong, si Kibuloy ba ay inaresto or sumrender? Ang git ng abogado ni Kibuloy na si Israelito Torreon, kusang sumuko si Kibuloy para hindi na pahirapan pa ang kanyang mga supporter. Pero git naman ng mga otoridad, inaresto si Kibuloy. Napilitan lamang daw siyang sumuko dahil malapit na raw siyang matunto ng mga otoridad sa KOJC compound sa Davao City. Mahaba na po ang diskusyon dyan, pero kung tutusin, wala namang dapat pagtalunan. Ang tao pong wanted kapag siya po'y sumuko, technically po, siya ay aarestuhin pa rin ng mga otoridad at dadalhin sa korte. Kung sakali, magkakatalo lamang sa tanong na kung siya ba ay kusang sumuko o siya ba ay natuntun ng mga otoridad. Ibang usapan na po yun. Gayunpaman, ang mahalagang tanong ay kung ano ang mga kinakaharap na kaso ni Kibuloy, kaya po siya pinapaaresto ng dalawang korte ng Senado at ng US Court. Pebrero 2018, unang sumabit si Kibuloy sa US. Nadiskubre ng US Customs ang higit $350,000 sa kanyang eroplano sa Hawaii, katumbas po ng 20 milyong piso na undeclared cash. Kasama pa riyan ang ilang rifle parts.
Matapos noon, sinimulan po ang investigasyon o naimbestigahan ang mga aktibidad ng KOJC sa Amerika. November 2021, nagsampa ng reklamo ang US prosecutors laban kay Kibuloy. Ang kaso niya, sex trafficking of children by force, fraud, and coercion. Ine-exploit daw ang ilang KOJC members at dinadala sa US gamit ang mga peking visa para mag-solicit ng pera para sa magarbo raw na lifestyle ng pastor. Dagdag pa riyan ang bulk cash smuggling na resulta ng pagkakahuli niya sa Hawaii noong 2018. Pebrero 2022, sinama na si Pastor Apollo Kibuloy sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation or FBI. Sa ngayon, meron na pong arrest warrant sa US para kay Kibuloy pero wala pa pong request for extradition. Pero maliban dyan, may kinakarap rin si Kibuloy na mga kaso dito po sa ating mga lokal na korte. December 2019, nagsampang isang nagpakilalang dating miyembro ng KOJC ng kasong rape at child abuse laban kay Kibuloy at 5 iba pa. Ayon sa nagreklamo, siya raw ay napilitang makisiping kay Kibuloy nung siya ay 17 anyos pa lamang. Siya rin daw ay binugbog at pinilit na magbenta ng pagkain at mag-solicit para sa KOJC. Pero Hunyo 2020, dinismiss ang reklamo ng Davao Prosecutor's Office. Ayon kasi sa Davao Prosecutors, hindi raw sapat ang ebidensya laban kay Kibuloy. Ayon nga sa mga prosecutors, meron daw mga inconsistency sa pahayag ng complainant. Hindi rin daw giniit ng complainant na siya ay pinilit o tinakot ni Kibuloy. Sa reklamo naman na pambubugbog, dinipensahan po ito ng mga prosecutors bilang isa lamang daw na disciplinary action para itama ang kanilang mga ugali. Marso taong 2024, binaligtad naman ng DOJ ang desisyon ng Davao Prosecutor's Office sa kaso laban kay Kibuloy. Ayon sa DOJ, may sapat na basehan para magsampa ng kasong sexual abuse of a minor at qualified human trafficking laban kay Kibuloy. At so, Marso 2024, naglabas na ang Davao RTC ng arrest warrant laban kay Kibuloy para sa kasong child sexual abuse, bagay na inapelaan ni Kibuloy sa DOJ. Pero nitong April 2024 naman, tinuloy na ng Davao RTC ang warrant of arrest kay Kibuloy. April 6, naglabas si Kibuloy ng pahayag na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ang lahat daw ng kaso niya ay isang grand conspiracy sa pagitan ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Estados Unidos para raw siya ay ipaligpit o i-assassinate. Humingi rin si Kibuloy ng isang written guarantee sa pamahalaan na hindi siya ipapakidnap ng Pilipinas sa US. Matapos ng ilang araw, dumagdag pa ang Pasig RTC. Naglabas po ito ng arrest warrant kay Kibuloy para sa kasong qualified human trafficking, isa pong non-bailable offense. At dagdag pa sa lahat ng yan, ang arrest warrant na nilabas naman ng Senado noong March 2024 dahil ayaw silang harapin ni Kibuloy sa kanilang investigasyon sa mga kasong human trafficking, labor at sex-related offenses. Mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao at pagtakas sa bansa sa kanyang muling pagharap kanina sa Senado. Ang dahilan ni Go, may banta raw sa kanyang buhay. Narito ang aking report. Mula sa Camp Crame, dinala sa Senado si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go kaninang umaga. Nakaposa siya, nakasuot ng bulletproof vest at bantay sarado ng mga pulis. Kasama ni Go ang kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David. Alice, any statement, Mayor? Simula pa lang ng pagdinig, uminit na ang ulo ni na Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada dahil sa pagtakas sa bansa ni Go. Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Marami ka litrato naka-peace sign ka pa and all smiles. Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoo si Teacher Rubilin, hindi rin totoo na simpleng mamamayan ka lang. Puro kasinungalingan ang istorya na isinuwalat mo dito sa Senado. Diretsahang tinanong ni Senator Risa Hontiveros si Go tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ikaw ba daw si Guo Huaping?
Pasensya na po talaga, ako po, si Alice Go po. Hindi kumbinsido si Hontiveros kaya inilabas niya ang mga dokumento mula sa National Bureau of Investigation na nagpapatunay na pareho ang fingerprints ni Alice Go at ang Chinese si Go Waping. Stop being evasive before this committee. Finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. Hindi ko po alam kung paano po nangyari, basta alam ko po, ako po si Alice Go po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Natanong din ng dating alkalde kung sino ang tumulong sa kanya para makatakas. Pero iniwasan itong sagutin ni Go. May banta raw kasi sa kanyang buhay. Gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Sino ang nagbabanta sa'yo? Hindi ko kasi masabi po in public No, kasi nga po ito. may safety problem nga po ako. Wala namin kung binobola mo kami rito. Sasagutin mo kaming ganyan, pagkataas mo kaming bastusin, pagkataas mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay Paano ko. ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? How Sen, are you threatened? Hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. The Pasensya na po public talaga, ought to Sen. know. Nabanggit ni Go na sumakay siya sa yate mula Maynila kasama ang unang inakalang kapatid niya na si Sheila at si Wesley Go. Matapos niyan, lumipat daw sila sa isang malaking barko at sumakay naman sa isang bangka papunta sa Malaysia. Ang tanong ng mga senador, sino ang may-ari ng yate? Pasensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Dito na napikon ang mga senador. Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. Sinulat din naman kalaunan ni Go sa papel kung sino ang tumulong sa kanila. Isa raw itong dayuhan. Napag-alaman ni Senator Jinggoy Estrada na isa itong Chinese na nasa Taiwan na ngayon at 5 passport umano ang hawak nito. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi. Ang nangyari po dyan, Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, nung una. Tapos po. nung pangalawa, ikaw Nung na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako. Binantaan din daw siya ng taong ito. Aminado naman siguro na nakaramdam siya noon ng takot. Ako pwede lang matras, aatras na rin ako nun. Nakakatakot. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Pero giit niya walang Pilipino o taga-gobyerno ng Pilipinas ang tumulong sa kanila para makatakas. Bagay na hindi pinaniwalaan ni Senator Hontiveros. Di ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Di ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. Kumbinsido naman ang mga senador na hindi pa rin nagsasabi ng totoo si Alice Go. Kaya sa kalagitnaan ng pagdinig, isinight siya in contempt. Ito na ang ikalawang beses na pinakontempt ng Senate Committee on Women and Children si Go. Pero mananatili ang kanyang kustodiya sa PNP hanggat hindi siya nakakapagpiyansa sa Tarlac RTC na nag-issue rin ng warrant of arrest laban sa kanya. Sinibak na sa pwesto si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco dahil sa pagtakas sa bansa ni Alice Go. Pero giit ni Tansinco, hindi dumaan sa immigration ng grupo ng dating alkalde. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Personal na humarap kanina sa pagdinig ng Senado si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco kaugnay sa sinalakay na pogo sa Bamban, Tarlac. Pero bago pa man simula ng pagdinig, pumutok ang balitang sisibakin na umano sa pwesto si Tansinco. Pinalitan na raw kayo? Is this correct? Good afternoon, Madam Chair. Commissioner Tansinco. Tama ba yung Commissioner na Na-receive relieve ko of your na post? na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Kaninang umaga nang kumpirmahin ito ni Justice Secretary Boying Remulla na siyang nakakasakop sa BI.
I have asked the President to relieve him and to replace him. Nagkasundo na kami ng Pangulo. Nagkasundo meaning he will be Papalitan siya. Oh. If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Kinumpirma rin ito ni Presidential Communications Office Chief Cesar Chavez. It has something to do with departure of Alice Go. This is also part of the commitment of the President. Hence our role because of that issue. Dagdag pa ni Remulla, bago pa ang pagtakas ni Nago, matagal na raw namumuro ang BI Commissioner. I'm not satisfied. Marami kami naging problema. Marami yan. Marami. Issuances of working visas was very questionable. I called this attention to it. Wala siyang ginawa. Una nang sinabi ng DOJ na hindi malabong may mga taga-immigration na tumulong para makatakas ng bansa si Nago nang hindi na-detect ang lumalabas sa record ng BI. Pero sa isang pahayag, iginiit ni Tansinko na walang tatakang passport ni na Alice at Sheila Go. Patunay na hindi raw sila dumaan sa immigration. Bukod sa isyu ng pagtakas, pinuna rin ni Remulla ang viral photos kamakailan ng ilang tauhan ng BI at NBI na nakipag-selfie kasama si Go nang sunduin nila ito sa Indonesia. Hindi umano niya kukonsintihin ang ganitong asal na mga kawani ng immigration sa isang pugante. Mga wanted, hindi mo sineselebrate yan. Dapat dyan, pag hinuli mo. Hindi na tama na yung selfie na yan. Palitan natin yung kultura na yan. Hindi dapat nangyayari yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Susunod, Presidential Sister at Senator Amy Marcos to the rescue kay VP Sara Duterte. Laban sa mga gusto raw patalsikin sa pwesto ang bise. Dating Bambantarlac Mayor Alice Go iginiit na magkaibigan lang sila nang iniuugnay sa kanyang alkalde ng Sual, Pangasinan. At Davao City, binaha ngayong gabi. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sako-sakong iligal na droga ang nasabat ngayong gabi ng mga pulis sa Imus, Cavite. Ito na raw ang pinakamalaking operasyon ng PNP Drug Enforcement Group ngayong taon. At live mula sa Imus, Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, magkano ang nasamsam na droga dyan? Aabot mean sa 748 million pesos ang halaga ng nasabat na shabu sa isang subdivision sa Barangay Pasong Buaya 2 ngayong gabi. Ang 110 kilos ng shabu nakasilid sa mga pakete ng pagkain ng isda. Nahuli naman sa buy bust ang 2 lalaking suspect. Ang sabi lang nila, taga-tago sila ng mga pakete ng shabu. Hindi rin daw nila alam kung saan ito nanggagaling. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group, bagong upa lang sa bahay sa subdivision ang 2 suspect. Bandang Southern Luzon daw sila nagbabagsak ng droga. At halo-halo rin daw ang parokyano. Namumukaan din daw ng mga pulis ang itsura ng packaging. Katulad daw ito ng nasabat nilang mga shabu nung nakaraang linggo sa Maynila. Bukod sa bahay na ito, may isa pa silang operasyon malapit lang dito. 4 na kilo naman ng shabu ang nasabat doon. Nagkakahalagayang 27 million pesos. Arestado ang isang suspect pero tingin ng mga pulis, maaaring ibang sindikato ang pinanggalingan ng 4 na kilo ng shabu dahil iba raw ang packaging nito kumpara sa nakita nila o yung nakumpiska nila dito sa Barangay Pasong Buaya 2. Samantala, inihahatid naman sa Camp Vicente Lim ang mga suspect. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Hindi ako Bratinella. Yan po ang giniit ni VP Sara Duterte kasunod ng inasal niya sa nakaraang pagdinig ng Kamara kaugnay sa hininging pondo ng kanyang opisina para sa 2025. Nakahanap din ng kakampi ang bise kay Senadora Amy Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez.
Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. Yan ang welta ni Vice President Sara Duterte sa mga nagsasabing nag-asal brat daw siya sa budget hearing ng kanyang tanggapan noong August 27. Matatanda ang nakasagutan ni VP Sara ang ilang kongresista matapos niyang iwasan ang mga tanong partikular sa kanyang confidential funds. Kaya na-defer o ipinagpaliban ang pag-aproba sa hinihingi niyang pondo para sa 2025. Sa isang sit-down interview na inilabas mismo ng Office of the Vice President, naglabas ng saloobin ang bise. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Tingin daw ng pangalawang Pangulo, nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. Ayon sa OVP, 6 na minuto tumagal ang interview na kinunan daw noong September 4. May part 2 pa raw ito na ilalabas bukas. Hindi naman yan nagustuhan ng ilang kongresista. Si House Deputy Majority Leader Jude Asidre, kinuwestiyon kung bakit sa labas ng Kamara nagpapaliwanag si Duterte. Sa budget process daw siya dapat magsalita sa ngalan ng transparency at accountability. Muli namang pinatutsadahan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga aniyay taktika ng bise na inalin tulad niya sa isang pusit. Tigilan na raw ni VP Sara ang mga drama at ipaliwanag na lang kung paano niya ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Ipinagtanggol naman ni Senator Amy Marcos si VP Sara mula sa mga kongresista na aniyay gigil na patalsikin sa pwesto ang bise. Giit ni Senator Amy, pinaglalaroan daw ng mga mambabatas ang demokrasya. Kabastusan daw ito sa pasya ng bayan at sa resulta ng halalan. Naghahamon daw ba sila sa 32 million na Pilipinong bumoto noon kay VP Sara o naghahanap sila ng gulo para hatiin ang bayan? Pero giit ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas, may sapat na basehan para isulong ang impeachment laban kay VP Sara. Wala raw ibang nambalahura sa demokrasya kundi ang unit team na nanlinlang sa taong bayan sa pagbalandra ng peking pagkakaisa. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, bahagi lang ng demokrasya ang pagpapanagot sa mga lider na ginagamit ang posisyon at pera ng bayan para sa sariling interes. Hindi raw kasama rito ang pagtatanggol sa mga umaastang diktador, berdugo o brat. Bukas ipagpapatuloy ng Kamara ang deliberasyon sa mahigit 2 bilyong pisong proposed budget ng OVP. Kung tila dumaraan sa butas ng karayom ang pondo ng OVP, mabilis namang nakapasa sa Kamara kanina ang panukalang pondo ng opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa loob lang ng 15 minuto, inaprubahan ang hinihingi nitong 10.5 billion pesos. Pero bago nakalusot, inalmahan din ng ilang mambabatas ang umano'y special treatment sa presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Wala kaming relasyon. Yan ang giniit ni dating Mayor Alice Go nang tanungin siya sa Senado kung may namamagitan pa sa kanila ni Sual, Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Nasa Frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa muling pagharap sa Senado ni Alice Go, inusisa ni Senator Jinggoy Estrada ang relasyon ng dating alkalde kay Sual, Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Mayor, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang karelasyon mo. At hindi po yung totoo, Sen. Sandali lang, patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Depensa ni Go, magkaibigan lang sila ni Kalugay. Pero hindi naman yan pinaniwalaan ng senador dahil sa mga hawak niyang litrato ni Go at Kalugay. Mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa.
Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. In-invite lang po ako. Ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Marami mga mayors na imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. Laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. Ngayon, inaamin mo ba na wala kang relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kaming relasyon po. Isa pa raw patunay sa relasyon ni Go at Kalugay ang Certificate of Business Name Registration ng Alisal Aqua Farm sa Suwal, Pangasinan. Hinala ng senador, halaw ito sa pangalan ng dalawang alkalde na Alice at Liseldo kaya naging Alisal Aqua Farm. Kahit kay Sheila Go nakapangalan ng Aqua Farm, iginiit ni Senator Jinggoy na negosyo ito ni Kalugay at Go. Hindi yan itinanggi ni Go. Pero paglilinaw niya, hindi raw natuloy ang Aqua Farm. Hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala naman. Ng farm? Wala naman po. Diba, very obvious naman. Alicel. Alice, A-L-I, tapos Cel, Liseldo. Ay, pero mamin, na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung tumutulong sa lahat ng mga aktibidades mo. Naunang sinabi ni Senator Risa Ontiveros na posibleng si Kalugay ang nagkanlong at tumulong kay Go na tumakas sa bansa. Sa ikalawang pagkakataon, hindi ulit dumalo sa pagdinig ng Senado si Kalugay, kaya pinasabpina na siya. Walang ibinigay na dahilan ngayon ng kampo ni Kalugay, pero sa unang pagdinig ng Senado, dengue ang kanilang idinahilan. Base naman sa inilabas na executive order ni Kalugay, itinalaga niyang acting mayor ang vice mayor na si John Christopher Arsinue mula September 9 hanggang 13 dahil daw ito sa medical concerns na kanyang iniinda. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, posible maging bagyo ang isa sa mga binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Ang unang sama ng panahon ay nasa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ang pangalawang LPA ay nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, mas mataas ang tsansa nitong maging bagyo. Sa forecast ng Metro Weather, pahilagang kanluran ng direksyon ng LPA sa itaas. Habang sa Biyernes naman ay posibleng nasa loob na ng PAR ang LPA na nasa silangan ng bansa. Pero sa ngayon, habagat ang nagpapaulan sa Luzon. Kabilang po dyan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at ang Central Luzon. May tsansa ring umulan bukas ng hapon sa Metro Manila. Magiging maaraw hanggang sa makulimlim naman sa Visayas, habang posibleng makaranas ng malakas na localized thunderstorm sa hapon ng mga taga Mindanao. Ngayong gabi nga, bumaha na sa maraming lugar sa Davao City dahil sa walang tigil na pagulan. Kaya doble ingat mga kapatid. Umakyat na sa 14 ang aktibong kaso ng Mpox sa bansa matapos makapagtala ng 6 na bagong kaso. Ayon sa Department of Health, mga lalaki ang mga bagong tinamaan ng Mpox sa bansa. Karamihan sa kanila nagkaroon ng sexual contact. 4 sa kanila ay mula sa Metro Manila habang may tig-isa sa Calabarzon at Cagayan Valley. Lahat sila tinamaan ng Clade 2 variant. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi naman malala ang lagay ng mga Mpox patient. Tiniyak niyang nakatutok ang binuong task force para sugpuin ang Mpox sa bansa. Katunayan, naglaan na ng 168 million pesos na pondo ang ahensya para dito. Sa kabila ng pagdami ng kaso, hindi raw kailangan magpatupad muli ng lockdown sa bansa. Bawal ang mandatory mask mandate, bawal ang border control, bawal ang lockdown. Hindi yun ang mag-prevent. Marami kasing traumatized pa sa ginawa natin sa COVID-19. So, lahat tinatanong sa akin. Hand washing ang i-recommenda ko. Good news naman sa mga motorista, matapos ang taas presyo, magkakaroon naman ng big-time rollback sa petrolyo simula po bukas. 1 peso and 55 centavos ang matatapya sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 30 centavos naman ang bawas sa diesel habang 1 peso and 30 sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng mataas na produksyon ng langis sa Libya na sinabayan ng mababang demand ng krudo sa Amerika at sa China. Susunod, asong Pinoy o Aspin na discriminate umano sa isang pet-friendly restaurant sa Tagaytay. Mahigit 30 patay sa pananalasa ng bagyong Enteng o Typhoon Yagi sa Vietnam.
At bagong album ni SB19 Josh, may malalim na hugot tungkol sa kanyang matitinding pinagdaanan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral online ang isang umunong pet-friendly restaurant sa Tagaytay City na hindi raw nagpapasok ng customer na may kasamang aspin o asong Pinoy. Kinundo na rin yan ng ilang animal rights groups. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Libo-libo ang napa-angry react sa trending na online post na ito. Ikinuwento ng uploader na si Lara Antonio ang anyay pandidiscriminate sa kanyang aspin o asong Pinoy na si Yoda. Kamakailan lang nagpunta sila sa sikat na restaurant sa Tagaytay, ang Balay Dako. Pet-friendly raw ang kainan kaya dinala niya ang dalawa niyang aso. Nung una, pinayagan daw silang mag-dine-in pero nang makita ng staff si Yoda, sinabihan daw silang bawal daw ito, sabay tanong kung anong breed ng kanyang aso. Nakaramdam na raw si Lara kaya mixed breed ang nasabi niya. Sabi ng staff, small at medium-sized dogs lang ang allowed sa Balay Dako. Tinanong naman ni Lara kung anong size ba ang medium dog dahil wala namang nakalagay sa website ng restaurant. Naunang sinabi ni Lara na 18 kg si Yoda at sinabi naman ng staff na hanggang 15 kg lang ang kanilang pinapapasok. Ang ikinasama pa ng loob ng fur parent nang ipakita sa kanya ng manager ang mga asong pinapayagan. Mayroon daw doong litrato ng isang golden retriever na di hamak na mas malaki sa kanyang fur baby. Sinabi rin daw ng manager na ang mga pinapayagang aso ay ang mga kagaya ng Shih Tzu at Labrador. Ang mga Labrador ay isang malaking breed ng aso. Giit ng uploader, hindi pet-friendly ang Balay Dako sa malalaking aso at sa mga aspin. Maging ang Philippine Animal Welfare Society o POS, dismayado sa Balay Dako. Wala raw masama sa mga aspin, mapagmahal nga raw ang karamihan sa mga ito. Based from our experience, 90% of the shelter animals are aspins. They're all lovable. Discriminations against aspins, it usually stems from misconception about yung temperament and characteristics nila. Importante rin daw sa mga establishmento na malinaw ang mga patakaran sa mga hayop para hindi na didiscriminate ang mga aspin. Nagsorry naman na ang Balay Dako sa anilay hindi pagkakaunawaan kaugnay ng kanilang pet policy. Bilang isa umanong kumpanya na may pagmamahal sa mga hayop, naiintindihan daw nila ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga alaga. Pero kailangan din daw isaalang-alang ang iba pang bagay gaya ng espasyo at kaligtasan ng lahat ng guest. Sa ngayon, nire-review na raw nila ang kanilang policy para masigurong malinaw, patas at balanse ito sa pangangailangan ng mga may alagang hayop at wala. Dagdag pa ng Balay Dako, gagawa sila ng mga hakbang para matiyak na ang kanilang mga staff ay may sapat na training at kaalaman sa kanilang mga patakaran. Umaasa rin ang Balay Dako sa patuloy na suporta sa kanila ng publiko habang nagsusumikap silang lumikha ng isang welcoming at inclusive na environment para sa lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Umabot na sa 35 ang nasawi sa panalasan ng bagyong Enteng o Typhoon Yagi sa Vietnam. Sa lakas ng bagyo, napatumban nito ang mga puno at nawasak ang mga billboard. Binaha ang mga kalsada at nag-brownout din sa maraming bahay at establishmento. Bukod sa mga nasawi, 24 pa ang nawawala. Ang Typhoon Yagi ang itinuturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa Asia ngayong taon. Dumating na sa Timor-Leste si Pope Francis matapos niyang bisitahin ang Papua New Guinea. 3 araw na mananatili sa Timor-Leste ang Santo Papa bilang bahagi ng kanyang 12 araw na pag-iikot sa Southeast Asia at Oceania. Ikinawa po ito ng mga Katoliko sa Timor-Leste dahil 3 dekada na ang nakalipas nang huling bumisita ang Santo Papa sa kanilang bansa. Sa talumpati ni Pope Francis, nanawagan siya na gumawa ng mga hakbang para tuldukan ng child abuse. Kinalugod din niya ang pagbangon ng bansa mula na makalaya sa pananakop ng Indonesia noong 2002. Ginastosan ng higit $12 million or katumbas ng higit 677 million pesos ang pagbisita ng Santo Papa sa Timor-Leste. Showbiz!
tonight na tayo. Gen Setters, this is it. Magkaka-solo comeback na this October si Blackpink Jennie. Habang si Josh ng SB19, inanunsyong may solo concert siya next month. Panoorin natin to. On the rise na talaga ang solo career ni SB19 member Josh Cullen. This time, magkakaroon siya ng solo concert. Yan ang Lost and Found concert this September 28 sa New Frontier Theater. Promotion din ito ng kanyang bagong album with the same title. At speaking of Josh, naka one-on-one chikahan ng News 5 ang P-pop star tungkol sa naging hugot niya sa bago niyang album. Balik tanaw sa kanyang humble beginnings at throwback sa kanyang struggle sa buhay ang kanyang new song. Gusto ko lang po i-express talaga kung ano yung na-feel ko para dito sa, syempre sa music na i-release ko and yung stories ko. Parang dito ko po yung perfect time na kumaga hindi ako sumusunod sa agos ngayon against the current ako. Trivia lang 18. Alam nyo bang napatasik si Josh dati sa isang P-pop group? Ang dahilan? Nasira MRT during that time. Nasira yung MRT. So, ano siya, yun nga, isa yun sa mga, parang sinabi ko nga kanina na instances na hindi araw-araw panalo. Buti na lang daw nagpursigi si Josh hanggang sa mapabilang sa tinitingalang P-pop kings na SB19. Yun po talaga yung, parang sinasabi ko nga po with the Lost and Found, yun yung naging story ako. Parang hindi ko rin alam bakit ako nandito, ba't inuulan ako ng problema. Pero, ang importante gawa mo ng paraan. Isa pang dapat abangan ang solo comeback ni Blackpink member Jennie. Pumirma siya ng partnership contract sa Columbia Records para sa upcoming single niya this October. Inanunsyo niya yan sa pamamagitan ng isang TikTok video kung saan makikitang nasa photoshoot si Jennie. Last December lang nang bumuo si Jennie ng sarili niyang record label na OA Entertainment. Para naman sa fans ng Maroon 5, get ready to move like Jagger dahil muli silang magko-concert dito sa Pilipinas. Para yan sa kanilang 2025 Asia Tour. Gaganapin ang concert sa January 29 sa Mall of Asia Arena. Sumikat ang Maroon 5 sa mga kantang This Love, She Will Be Loved, Payphone at marami pang iba. Diyan lang kayo mga kapatid, may mga ichichika pa ako mamaya. Abangan ang mga aso sa California na palaban sa surfing. At Joshua Garcia nagbalik sa bahay ni Kuya at nagpakilig sa PBB housemates. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagtibay ng Korte Suprema na hindi raw bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang probinsya ng Sulu. Matatandang naghain ng petisyon ng Provincial Government ng Sulu sa Korte Suprema matapos silang isama sa pagratipika ng Bangsamoro Organic Law kahit na tumanggi na sila rito. Nagkaroon ng plebisito ang Bangsamoro Organic Law para alamin ang sakop o political territory ng BARM. Kasama dapat ang Sulu sa BARM parliamentary election sa susunod na taon. Pero dahil sa desisyon ng Supreme Court, hindi na po ito mangyayari. The court, however, declared unconstitutional the interpretation of the provision in the law directing the provinces and cities of ARM to vote as one geographical unit as to include provinces that rejected the law. Nagbalik sa bahay ni Kuya ang dating Pinoy Big Brother housemate na si Joshua Garcia. Sa kanyang pagbisita, kinilig ang housemates ng PBB Gen 11. Nagpasaya rin siya at nakibonding sa housemates. Game din siya pagdating sa aktingan. Sinabi ni Joshua na na-miss daw niya ang PBB house at si Kuya. 2014 na maging PBB housemate si Joshua at ang nanalo noon ay si Daniel Matsunaga.
At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, binida ng mga fur parent ang kakaibang talent ng kanilang fur baby sa isang beach sa California. Flinex ng mga doggy ang kanilang galing sa surfing. Astig na astig ang look ng asong yan na naka-full surfing gear habang nakasakay sa surfboard. Nasa likod naman niya ang kanyang fur parent na proud sa kanyang alaga. Ang fur parent namang ito, sinamahan ng fur baby niya sa surfboard. Yan ang nakakaaliw na surfer dog sa taunang Dog Surfathon kahapon sa Del Mar Dog Beach sa San Diego. Layo nitong magkaroon ng kakaibang bonding experience ang mga fur parent at kanilang mga alagang aso. Ikaw mo na mag-surfing? Yes po. Aba, mayabang siya. Yes. Ikaw? Siyempre hindi. Mayabang din ako, sir. How about you, Bob? Marunong ako mag-surfing. Sa internet. Hindi ka nakakatuwa. Monday na Monday. Yan po ang 45 minutos pagmamasalang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Adling Gao. Magandang gabi.